Sa bidyong ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking paraan sa pagpapatubo ng mga malalaking buto. Nabanggit ko na sa mga nakaraang videos na ang mga ito naman ay maaari ng direktang itanim sa lupa, pero mas minabuti ko na patubuin muna ang mga ito sa isang maliit na cup o seedling trays dahil hindi naman lahat ng buto ay tumutubo o maganda ang quality. Sa ganitong paraan ay nakakasiguro ako sa kalidad ng binhi na palalakihin. Unahin ko nang banggitin ang ampalaya dahil ito ang madalas na itanong. Ang ampalaya ay hindi mahirap patubuin at hindi rin madalas na magkaroon ng peste ang mga binhi dahil sa mapait na lasa nito. Ipinupunla ko ang mga buto nito sa mga maliliit na cups at kapag tumubo na, dito ko sinusuri kung alin sa mga binhi ang malusog, maganda ang kulay ng mga dahon at proportion ang haba. Ito ang pinipili kong itanim kung saan ko sila palalakihin. Ang ampalaya ay maaaring itanim sa mga container na may sapat na size. Maaari ito sa mga containers na may 6 na litrong kapasidad o mas higit, kung may bakante kayong lupa ay mas mainam. Ganito rin ang aking paraan sa pagpapatubo ng mga buto ng upo. Kung mapapansin, ang mga malalaking buto ay may matulis na bahagi at dito nanggagaling ang sibol o binhi. Ibinabaon ko ang mga buto ng patayo at nasa mataas na bahagi ang matulis na parte. Nakakatulong ito upang mas mabilis ang pagtubo ng buto. Ang pagpapatubo ng anumang uri ng buto ay dapat ilagay sa isang lugar na may sapat na liwanag mula sa araw upang maiwasan na maging leggy ang mga binhi nito. May mga nagsasuggest na dapat daw ay sa lilim ito inilalagay. Pero hindi ko yan sinusunod dahil nga, kapag nagkulang sa liwanag, ang binhi ay matamlay, maaring maging sakitin at hindi nagiging proportion ang taas. Pagkalipas ng 5 hanggang 8 araw, ang mga buto ay tumutubo na. Dito ay makikita na agad ang magandang tindig ng binhi. Kapag nagkaroon na ilang dahon ay maaari mo na itong ilipat kung saan mo siya palalakihin. Ang isang advantage kung tayo ay gagamit ng mga plastic cups, nakikita mo ang progreso ng mga ugat sa loob, madaling makita kung malusog ba ito o hindi, kaya sa susunod na magkakaroon ng mga party-party sa inyong bahay ay huwag itapon ang mga ito. Nakatipid ka na, nabawasan mo pa ang basura. Kung ang mga buto ng ampalaya at upo ay may matulis na bahagi, ang buto naman ng sigarilyas ay bilog. Ang mga ito ay ibabaon mo na lamang sa lupa. Ang sigarilyas ang isa sa pinakagusto kong gulay, sa amin sa Bicol, tinatawag namin itong para pagulong. Madalas ay ginagataan namin ito o kaya ay isinasama sa nilaga. Dahil wala akong malaking espasyo, nagtatanim ako nito sa mga balde. Ang sigarilyas ay bining at kailangan ng isang bagay na paggagapangan, medyo matagal lang ang dapat nating hintayin bago ito magbunga. Ito ay magsisimulang mamulaklak paglipas ng 3 buwan. Mas matagal ito kumpara sa ampalaya at iba pang gulay pero sulit naman dahil ang sigarilyas ay masipag pagdating sa pagbunga. Kung hindi ka pa familiar sa French bean, ito ay maliit na version ng Baguio beans. Ang kulay ng mga bunga nito ay depende sa variety, may light at dark green, mayaman ito sa vitamin C na nakakatulong na mapalakas ang ating immune system. Bukod dito ay mayaman din ito sa vitamin K, calcium, vitamin A, iron, magnesium, phosphorus, vitamin B1 at B2. Maari itong itanim sa lahat ng uri ng panahon pero mas rekomenda ko, batay sa aking experience na mas mainam kung itatanim ito sa pagsisimula ng October hanggang December para sa mas mababang temperatura. May 2 uri ng French bean, bush type at bining. Ang nakikita niyong ipinunla ko ay bush type dahil wala akong espasyo para sa trellis.